Yan, magandang buhay mga farm lot. New property po, binebenta. Ayan, nasa 9 hectares farm lot po ito. Bale, ito po yung tabing barangay road. Dinaan lang kami nila ate at ni kuya mag-asawa dito po sa likuran o boundary para makita daw po yung kalawakan ng lupa saka yung kagandahan ng lupa. Bale mga farm lot, meron sariling irrigation ito. Ayan, ito pinagawa naman na po ng barangay pero nasa loob siya ng property. Ayan, kasama yun doon. Yung boundary, yung ilog nanay, kasama yun? Doon? Dito lang boundary. Okay, ito may mga mangga na rin po. Ayan, tapos other fruit of bearings. Meron pong blangka. Naguyaba, no? Ayan, tumangga ulit sa ano namin. Tapos ito mga farm lot, meron po siyang palayan. Ayan, kita nyo naman po mga farm lot. Napakaganda ng property. Ayan po, may nyugan. Tapos mga farm lot, paikot po ito ng ano, ng kalsada. Andun po sa kabila. Mamaya daanan namin sa kalsada. Ayan mga farm lot. Ang nagandaan dito mga farm lot, ito po daw po ay 6 na ektarya yung may palayan niya. Halos lahat po meron. Tingnan nyo naman mga farm lot. Napakaganda. Ayan. Sariwang-sariwa pang tubig. Saka walang sawa po dito ang ano, ang bigas kung sakali man. Wala siyang season dahil tabing ilog po siya mga farm lot. Napakalinaw pati ng tubig niya mga farm. Pwede maligo. Ayan po. Ito mga farm lot, may manggahan pa. Marami ko nakitang mangga saka langka. Ayan mga farm lot. Ayan mga farm lot. Kumbaga ito po mga farm lot, mula sa National Road, siguro mga 10 minutes drive lang po. Kung kayo magmumotor, 7 minutes o 10 minutes lang mula sa highway. Abing barangay road pa po siya. Saka ang kagandahan sa property mga farm lot, malapit din po siya sa school, sa chapel, meron din pong ano do, kampo po ng sundalo. Kaya napaka-peaceful po ng lugar. Sa at the same time, meron din po dito kung sakali po sa mga kapatid po nating Muslim, meron din po ditong area yung mga kapatid ng Muslims na nakatira. Ayan. Ito po, may sarili niya ito at kuya? Sarili nila? Ano ito ang tawag dyan? Bahay kubo lang. Ito, pang ano? May tracer na rin po yung ano ng bigas ng palay. Ito tayo, kasama to? Ito yung boundary. Yan po yung creek, boundary po siya mga farm lot. Yung 3 hectares po, ano po yun? Kalupaan lang, pero may nyugan. Yung pong 3 hectares daw po na lupa, kasama na hektarya, ay kalupaan lang siya. Yun, pwede yung... May zoning ba dito? May zoning din po dito mga farm lot. Ayan, bukod po sa ano, may zoning siya, pwede kayo maghayupan dito. Ayan mga farm lot. Kasama to? Ayan, kalawa ka na yan? Ayan mga farm lot. Ang ganda. Ang ganda mga farm lot. Walang season dito mga farm lot, yung ano dito, yung ano, walang season dito yung pagpa-farming ng palay. Dahil lahat po nakikita nyo na yan, ayan mga farm lot, yan po ay property na ng 9 na hektarya. Kita nyo na po, napakalawak mga farm lot. Palagay mo kuya, ilang bigas ang ilang sako? Palagay mo lang, sa tansya mo lang. 500 sako? Ayan mga farm, naka 500 daw po itong sako ng bigas o higit pa. Kaya ito mga farm lot, napaka ano, kumbaga all in na dito sa property na to. Pwede ka na, may pang-ulam ka na kung sakali pa. Dahil sa mga nyog, pwede kang kumita sa nyog ninyo dahil may mga namumunga ng ano. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong fish pond kung gugustuhin. Dahil unang-una po, nagigitnaan po siya ng irrigation. Ayan mga farm, kita nyo naman po ito pa, bawat panabi niya may irrigation, yung sa gitna na yun, may irrigation pa rin po. Kumbaga ito, walang season po dito yung pagpapalay. Kumbaga, ito ang maganda sa property. Napakaganda ito mga farm lot. Tiyak, mag-iuna na naman po kayo mga buyer natin dyan from abroad. Ayan, mga FW, mga investor, ito po ito mga farm lot. Para sa inyo po ito. Ayan mga farm lot.
Ayan, kung nakikita nyo, lahat po ng palayan na yan, nakikita nyo sa ano, ito na po yun. Ito po, walang lugi dito dahil all season, pwede, kahit buwan-buwan, kung sakali kayo magtanim, pwede po. Kada ano ba ang harvest ito, kuya? Ilang buwan ang harvest ng palay? O every 3 months po, meron na kayong palay. Another naman, pwede na kayo magtalok ulit para sa panibago. Another 3 months ulit. Pagka-harvest, pwede na magtanim ulit. Opo, pagka-harvest niya, pwede na ulit. Ayan, mga farm blood. Walang sawa sa tubig dito, ayan o. Di man dito kuya binabaha. Hindi. Yun. Ang kaganda dito, flood free po siya, hindi siya binabaha, mga farm blood. Saka nakukulong pa dito ng kalsada. Yung kalsada. Ayan. Tulad sinabi niyo po, ito daw po yung nakukulong po ng kalsada, papuntang ano. Papuntang ano, sa mayroon tinatawag itong Muslimville, at tinatawag ko sa kanina, na parang tahanan po ng mga ano, parang village po ng mga Muslim, ng mga kapatid natin mga Muslim. Ayan. Kaya ito po yung napaka-peaceful po dahil pinili po ng mga Muslim na tumira dito sa napakapayapang lugar. Ayan. Kaya the best po itong farmlet na to. Kumbaga sa ranking po inaka ano ito, naka number 1, 100%. Naka number 1 po siya sa 100, 1 to 100. Naka number 1 po siya, top number 1. Ayan mga farmlet. Boundary yan tol. Ayan mga farmlet, babaybayin po namin dito yung kalsada mamaya sa yung nyugan niya. Ayan. Napakaganda nito mga farmlet. The best of the best ito sa mga nakita kong property dito sa Quezon, sa Tagkawayang Quezon mga farmlet. Ayan mga farmlet, may katabi po siyang dam. Ito po. Kaya napakaganda. So ngayon, pupuntahan po natin punta natin mga farmlet yung kalsada niya. Yung tabi ng kalsada. Gutin na natin to. Ayan mga farmlet. Ayan mga farmlet, kung saan nakikita nyo, minidyo kanina, lahat po ng natatanaw ninyo ay property o mga palayan. Lahat po yan. Kaya very productive po itong property. Oh, sakop yan. Ayan mga farmlet, kung sakali naman po para ipasok po yung ano, para kukuha kayo mag-harvest kayo, ito may sarili din siyang daan papasok. Ayan mga farmlet. Maganda dito. Mga farmlet, pwede kayo gumawa dito sa sarili mong farmhouse. Pwede dito sa gitna na ito para at least matatanaw nyo lahat yung kagandahan. Masarap po mamuhay sa bukid. Ayan mga farmlet, kitang-kita nyo yung property nyo. Gigising kayo sa umaga. Ayan. Kita nyo naman, napakaganda. Overlooking po, good ambience po ito. Napakaganda, pero po ito tinatayuan ko mga ka-farmlet. Isa ko po ng property yan. Ayan po. Pwede ko na maglagay ng kubo dito. So yun mga ka-farmlet. Ang good thing dito mga ka-farmlet. Pwede mo Yan, ang good thing po sa area, sa Barangay Road dito mga farmlet, manggiting ko lang din po. Kahit po may mga dinaanan kami na maputik, kasya po lahat ng uri ng sasakyan. 4x4 o mga Vios o mababang sasakyan, pwede nyo ipasok dito mga farmlet. Kahit dun sa mula sa highway, yan, napakaganda. Maganda ito mga farmlet, good for investment, retirement plan. Ayan. Kumbaga dito, ito pinaka number 1 sa listing namin ngayon. Sa pag binalag po namin dito. Paunahan na lang po ang mga buyer natin dito. Galaw nyo po, kikita kayo. Sa panahon po ngayon, napakamahal na po ng bigas. Kung meron kayo ganung farm lot na 6 na hektarya, tapos walang sawa po sa season, hindi kayo mag-aantay ng season para sa pagtatanim o pag-aani. Kasi ang maganda sa property, walang season yung ano, dahil gitna po siya ng mga irrigation. Ayan. hanggang dito lang. Pahaba. Hanggang lang. Okay. Ito boundary mga farm lot. Kasama pa siguro to. Hindi na. Okay. Dito tayo dadaan sa kabila. Pero yung ano, palayan, kasama lahat yun.
Ganun dito. Nakukulong lang pala, okay. Sige po. Ayan mga farmland. Ito yung farmland niya, yung kalupaan niya, 3 hektarya. Magandang napaplano may makakabili niya na. Asan ang swimming pool dyan? Pwedeng gawa ng swimming pool. May tubig ba dyan? Ayan ma. Ang good thing sa property mga farmland, pwede kayong tumayo ng sarili nyong resort. Kasi mayroon daw pong ilog dyan. Mga kaparmlat, sa mga buyer na ayaw nila yung masyadong maraming tanim, na gusto nila yung maraming mga mangga, ayan, pwede kayo dito mga farmland. Kasi mga farmland, pwede kayo magtanim ng kahit anong mga gusto ninyo. Kasi may mga buyer po na gusto na may available lot para pagtaniman nila. Pwede po dito. Ayan mga farmland. Ayan mga farmland. Dito ako ngayon sa parte po ng tabing kalsada. Ayan. Sana nakita nyo kay Sir Braslan, kay Sir Roy. Hanggang doon sa may tulay daw po dyan. Yung property. Paikot po ito. Ayan mga farmland. Ito mga farmland, ito yung bakanteng lote. Na may ilang piraso ng nyog. Yung 3 hektarya. pwede rin dyan po pakuwaanan dahil maganda naman yung source ng tubig pang pandilig lang naman kailangan. Ayan po. Ang abot daw po yan sa may ilog, ay sa may tulay. Sorry. Sa gusto ng game farm, yan. Maganda rin gawing Ayan mga farmland. Sa mga gusto magmanukan, pwede rin po dito. Ayan, lakaran natin ito mga farmland. Puntahan pa natin yung boundary. Yan po, ito po mga farmland, in the left side, ito yung tabing barangay road. Ayan mga farmland. Mahaba mga farmland yung barangay road niya. Kaya napakaganda nito. Ayan mga farmland. Ayan mga farmland, may mga tanim pang mahogany sa boundary. Yan, ang haba na po ng nalalakad namin. Siguro, nasa 200 meters na kami. Ayan mga farmland, may parte siyang cemented road. Yung sa barangay road niya. Ito po. Ayan mga farmland, doon na sila Sir Jeffrey. Palagi ko ito na yung boundary mga farmland. Ayan mga farmland, ito yung boundary ng property. Yan, tulay. At may ilog din mga farmland. Kung gusto nyo maligo dito mga farmland, pwede po. Ayan mga farmland. Napakaganda ng boundary niya. Tabing barangay road. Ayan mga farmland. Sa mga buyer po natin dyan, kung gusto niyo pong may iba po kayo mga tanong sa akin o sa amin, please subscribe my YouTube channel, Murang Farmland by Biyaherong Gala. At the same time, ayan, maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan from abroad. Bago pa lang po ako. At the same time, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa aming mga vlogger dito sa Quezon. Ayan, makasamahan ko po sila si Bestland, si Murang Farmland, ayan, si Sir Jeffrey Espalmado. Ayan. Ayan mga farmland. Saka ito po, please subscribe naman po yung Murang Lupa by Biyaherong Gala. Ayan, ito po yun. Maraming salamat po. God bless po.